Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayong lahat? Lahat ng nanonood ng video ito, mabuhay po kayo. Patuloy na ingatan kayo ng Diyos. So umaga po ito, mayroon po akong mabasahin para sa inyo. Salita po ito ng Diyos. Babasahin lang ng inyong lingkod. Ito po. Kaya ko po sasabing babasahin lang kasi minsan po nagbasa po ako ng verse sa Bible, tapos mayroon pong nag-comment sa akin na kung ano po sasabihin ng Chef Roy yan, loko-loko yan. Tama ba yun? Hindi po ako may sabi, hindi, binasa ko. Hindi po ako naghugas kamay. Talaga pong totoo naman na Bible po to, babasahin ko lang po ha. Basahin din po ninyo, Isaiah 44:9. Okay po, Isaiah 44:9. Pakinggan po natin. Walang kwintang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinangangalagaan. Mga bulag at mga hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya't sila'y mapapahiya. Yun po, narinig po natin. Yun po sabi po ng Diyos. Ito po Old Testament. Di ba po sinasabi ko na lipas na po yung 10 utos na kay Moises. Sabi nila, siyempre ba't bumabasa ko sa Old Testament? Hindi naman buong Old Testament kay Moises May salita po ng Diyos dito na hanggang sa bagong tipan po, gaya nung binasa po yung lingkod. Si Pablo, yun din po ang kaso ni Pablo po. Pinaratangan siya ng tagagawa ng rebulto, yung may-ari ng paggawa ng rebulto. No? Humina kasi yung bintahan ng rebulto nung panahon ni Pablo. Si Pablo po, di ba, kilala natin yon. Humina ang negosyo nila, kaya pinaratangan po siya na nanggugulo sa bayan. Yung gumagawa ng rebulto, malakas sa gobyerno, malakas sa gobernador, kaya pininiwalaan naman, kaya po nakulong si Pablo. Alam po ng mga pare yon, pero pagdating po sa pagtuturo, hindi nila binabanggit, hindi nila tinuturo na ang nagpakulong kay Pablo may-ari ng gawaan ng rebulto. At yung binasa po natin, nabasa din ng mga pare yun, hindi pwedeng hindi nabasa yun, pero nakalagay naman dito po, mga hangal at bulag. Binulag sila ng may-ari ng kadiliman ng sanlibutan ito. Sino yun? Satanas po. Hindi po ito husga ha. Kasi po, sinabi naman ng Bible na huwag kang humusga. Totoo po yun. Pero yung husga mo naman na dito naman kinuha sa Bible, na talaga naman nakasulat, hindi po husga yun. Talagang yung Diyos po ang salita po ng Diyos. Pero alam po ba natin kung bakit hindi tayo makatakas doon sa pagsamba sa rebulto? Dati po, yung pong mga lulo ko, magulang ko, sila man ay sumasamba sa rebulto. Mahal ko silang mga magulang ko, mga lulo ko at lula. Kaya po, nakasanayan na nila yon, tapos nakamatayan na nila. Pero tapos ako naman, naalala ko sila na sila ang nagpalaki sa akin. Kung hindi dahil sa mga lulo at lula, mga magulang ko, wala ako din sa mundo ito. Naalala ko po kasi. Kaya iniisip po natin yun na mga magulang natin yan, at saka sila ang sumasamba sa rebulto, nakagisna yun, at ganun din tayo. Parang kaya po hindi tayo makatakas. Saka yung mga pare po nagturo noon, lagi po nating nasa isip natin na mga pare mataas ang pinag-aralan noon tinuro yan. Pero doon po tayo bumabase, kaya hindi po tayo makakatakas. Nalulungkot po na mayroon akong mga kamag-anak na kadugo na mahal sa buhay na hindi talaga makakatakas kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, yan ang nakagisnan ko Yun po. Pero yung nakagisnan ko, pagluhod sa rebulto, yung prosesyon, pista, natatraffic, naglalaki ang puon sa loob ng bahay, yun ang nakagisnan ko Yun po, nakakalungkot nun. Kaya po tayo hindi makatakas dahil po doon. Bata pa tayo, yung turo ng pare at yung mga balita na yung pare mataas ang pinag-aralan at gandang suot niya, puting-puti, tapos maamoy yung mukha, ang kung magsalita, pinag-aralan muna bago mag-misa, kung paano maging mahinahon o magsalita. At saka yung mga ninuno po natin na sumasama sa rebulto, kaya mahal po natin sila, mga nagsama-sama na.
mahal po natin ating mga ninuno na sumasamba sa rebulto, lolo't lola, magulang, plus turo ng pare, plus nabalitaan din yung pare na mataas sa pinag-aralan, mga ganon, ganun rin, nagseminar. Kaya hindi po tayo makatakas. Pero pag bulay-bulayan po natin, manalangin po tayo. Manalangin po tayo na, Ama, ilagay mo po sa tama ang aking paniniwala, Ama, at hipuin po ang puso at isip ko, Ama, pagkalooban mo ng banal na espiritu upang manguna sa akin na maunawaan talaga. Nakikita naman natin po, pwede natin basahin eh. Narinig din natin sa mga nagsasalita, gaya ko, pwede natin basahin po, pero hindi po tayo makakatakas para po tayo nakulong. Yun po ang sinasabi dito sa Bible na ang ating sakit ay wala ng kagalingan. Akala mo ba yung sakit na karatay lang? Hindi po. Yung sakit talaga natin yun na ako na nagsalita na huwag sumasamba sa rebulto at kasuklam-suklam sa Diyos. May nagagalit pa nga sa akin eh. At hindi daw nila sinasamba. Nandyan lang. Hindi po yung pag-alay ng bulak-bulak pagsamba yon. Lumuluhod ka, yumuyuko ka pagsamba yon. Yung hinahawa ka, ano mo siya, yung ginagalang mo siya, pinaprosesyon mo siya, wala ka pakialam, nagkada-traffic na sa bayan. Paggalang po yun, tandaan po natin. Naalala ba ninyo yung kanta ni Ray Valera? Yung sinasamba kita, higit sa yung akala na iniibig lang kita. Yung pong pagsamba ay higit pa sa pag-ibig. Sinasamba, higit pa sa pag-ibig. Ay, mataas na uri yung kahit sinasamba mo siya eh. Higit pa sa pag-ibig. Ibig sabihin, rebulto, higit pa sa pag-ibig ang turing mo sa kanya. Sinasamba mo siya. Niluluhuran, niyukuran, at seryoso kang humarap sa kanya, nag-sign ng cross ka. Pagsamba po yun. Muli po, ang inyong lingkod, si Chef Roy, lahat po ng video ito. Basta po, sinabi ko, pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan na magsalita, sinabi ko po, nasa inyo na po yun kung anong magiging pasya po ninyo. Lahat ng video ito, patuloy na ingatan ng Diyos.